Maagang umaga pa lang, malamig na ang simoy ng hangin sa syudad. Sa labas ng isang malaking gusali ng kumpanya, nakatayo ang isang batang lalaki. Mga 6 na taong gulang siya, may hawak na lumang laruan sa isang kamay, at bitbit ang ina sa kabila. Nakasuot sila ng payak na damit, at halatang hindi sila sanay sa lugar na iyon. Mga pormal ang damit ng lahat, tahimik, mabilis maglakad, at walang pakialam sa paligid. Ang ina, si Aling Liza, tahimik lang. Nakayuko habang nakatayo sa gilid ng entrance. Halata sa mukha niya ang pagod at kaba. Ilang beses na siyang nag-attempt makipag-usap sa sekretarya sa loob, pero lagi siyang pinapabalik. Hindi siya pinapapasok sa opisina ng CEO. Anak, umuwi na tayo. Baka mapag-alitan pa tayo dito, mahinang bulong ni Liza sa anak. Pero hindi kumikibo ang bata. Nakatingin lang siya sa pinto ng gusali. Tila may hinihintay. Biglang bumukas ang pinto, at lumabas ang isang matangkad at seryosong lalaki na nakasuot ng mamahaling suit. Ang mga mata niya ay malamig, parang walang emosyon. Siya si Mr. Ethan Vergara, ang kilalang CEO ng Vergara Holdings. Marami ang may takot sa kanya. Wala siyang pakialam sa kahit sino. Basta trabaho, pera, at resulta lang ang mahalaga sa kanya. Pagkakita ng bata kay Mr. Vergara, bigla siyang tumakbo palapit. Sir, sandali lang po, sigaw ng bata habang tumatakbo. Napalingon si Ethan. Nagtaas siya ng kilay. Ano to? Tanong niya sa sarili, habang pinagmamasdan ng batang umiiyak na papalapit sa kanya. Pigil ang hininga ng lahat. Ang mga gwardya agad na lumapit para pigilan ng bata, pero itinaas ni Ethan ang kamay. Hayaan niyo, sabi niya. Anong kailangan mo, bata? Huminto ang bata sa harapan niya, humahagulgul at nanginginig ang katawan. Sir, pakasalan niyo po si Mommy, bulong ng bata, halos hindi marinig. Siya na lang po ang meron ako. Natahimik ang paligid. Ang mga taong nakapaligid sa kanila ay natigilan, nagbubulungan. Si Ethan naman, walang ekspresyon sa mukha. Tinitigan niya lang ang bata, parang walang nararamdaman. Bakit mo sinasabi yan? Malamig niyang tanong. Humawak ang bata sa laylayan ng kanyang coat. Kasi po, wala na akong papa, matagal na po siyang wala. Si Mommy na lang ang kasama ko. Lagi po siyang umiiyak. Lagi po siyang sinasaktan ng mundo. Pero mabait po siya, mabait na mabait. Kaya po sana, kayo na lang, pakasalan niyo na lang po siya. Para may mag-alaga naman sa kanya. Napatulala si Ethan. Hindi siya nagsalita. Sa loob ng ilang segundo, parang huminto ang oras. Tiningnan niya ang bata, tapos si Liza na nahihiyang lumapit at pilit hinihila ang anak palayo. Pasensya na po, sir, pasensya na po talaga. Nanginginig ang boses ni Liza habang halos mamilipat sa hiya. Hindi ko po alam na gagawin niya to. Hindi kumibo si Ethan. Tumingin lang siya kay Liza, at may kung anong dumaan sa mga mata niya, isang alaala na parang matagal na niyang nilibing. Bigla siyang tumalikod. Dalhin niyo sila sa office ko, utos niya sa sekretarya. Ngayon din, nagulat ang lahat, pati si Liza, hindi makapaniwala. Sir, kung ayaw mo, umalis na kayo. Pero kung may gusto kang sabihin, ngayon ang oras, malamig na tugon ni Ethan habang papasok ulit sa loob. Napatingin si Liza sa anak. Umiiyak pa rin ito, pero ngayon ay nakangiti ng bahagya. Parang may kaunting pag-asa, hindi na siya nagsalita. Sumunod na lang siya, tangan ang kamay ng anak, papasok sa opisina ng lalaking hindi nila kailanman inasahan na papansinin sila. At doon nagsimula ang isang araw na magbabago sa buhay nilang tatlo. Pagpasok nila sa loob ng opisina, parang ibang mundo ang bumungad kay Liza at sa kanyang anak. Malamig ang aircon, mabango ang paligid, at ang mga muebles ay mamahalin, mula sa glass table hanggang sa leather na upuan. Tahimik lang si Ethan habang naupo. Sa likod ng kanyang desk, hawak ang isang tablet na tila binabasa pa rin. Umupo kayo, malamig na sabi niya, hindi man lang tumitingin. Dahan-dahan silang naupo sa harap niya. Si Liza ay hindi mapakali. Hawak-hawak niya ang kamay ng anak, habang ang bata naman ay nakatingin lang sa lalaki sa harap nila, para bang siya ang superhero na hinihintay nito. Anong pangalan mo? Tanong ni Ethan, hindi pa rin tumitingin. Liam po, sagot ng bata. Napatingin si Ethan. Sa unang pagkakataon, tumama ang tingin niya sa bata. Parang may nakita siyang pamilyar sa mukha nito, yung mata, yung ngiti. Saglit siyang natigilan, pero agad din niyang iniwas ang tingin. At ikaw, anong kailangan mo talaga sa akin? Tanong niya kay Liza, medyo matalim ang boses. Nagangat ng tingin si Liza. Sir, hindi po talaga ako pumunta dito para humingi ng kahit ano. Yung anak ko lang po. Siya po ang nagpumilit. Hindi ko po alam na gano'n ang sasabihin niya sa inyo. Bakit ka umiyak?
Tanong niya kay Liam, hindi ka ba tinuruan ng nanay mong huwag lumapit sa mga hindi mo kilala? Nay, sorry po, bulong ni Liam habang yamakap sa braso ng ina. Gusto ko lang po na maging masaya kayo. Napahawak si Liza sa ulo ng anak. Halatang hindi na niya alam ang dapat sabihin. Pero si Ethan, tahimik lang. Tinitigan niya ang bata. May halo ng lungkot at inis sa mga mata niya, pero hindi niya pinapakita. Anong trabaho mo? Biglang tanong ni Ethan kay Liza. Sir, naglalaba po ako. Minsan po naglilinis din sa mga bahay. Kung may makuhang racket, kahit saan, tinatanggap ko po. Basta po may makain lang si Liam. Wala na pong iba na pwedeng umalalay sa amin. Pumanaw na po ang asawa ko, 5 taon na rin po. Hindi umimik si Ethan. Nakatingin lang siya sa kanila. Sa totoo lang, gusto na niyang paalisan ang mag-ina. Ayaw niyang madamay sa mga ganitong sitwasyon. Pero may isang bahagi sa kanya na pilit bumabalik sa nakaraan, mga alaala ng isang babaeng iniwan niya noon, at isang pangakong hindi niya tinupad. Hindi niya sinabi kahit kanino, pero minsan, minahal din niya ang isang babaeng kagaya ni Liza. Simple, tahimik, pero may pusong totoo. Pero iniwan niya ito dahil mas pinili niyang unahin ang ambisyon niya. Hindi na niya ito binalikan. May relasyon ba tayo dati? Diretsong tanong ni Ethan kay Liza. Gulat ni Liza. Wala po, sir. Hindi po kita kilala. Ngayon ko lang po kayo nakita ng personal. Tumango si Ethan. Okay, so walang koneksyon. Pero bakit ganun na lang ang pakiusap ng anak mo? Ganoon siya kadesperado. Sir, pabulong ni Liza. Siguro kasi matagal na po niyang gustong makitang masaya ako. Lagi niya akong nakikitang pagod, umiiyak, nangangamba kung saan kukuha ng gatas o bayad sa kuryente. Bata pa po siya, pero marunong na siyang makaramdam. Tahimik ulit si Ethan. Tinitigan niya si Liam. Gusto mong maging masaya ang mami mo? Tanong niya sa bata. Tumango si Liam, punong-puno ng pag-asa ang mata. Opo, kayo lang po ang nakita kong mabait sa kanya, kahit hindi po kayo kilala. Akala ko po kayo ang prinsipe sa panaginip niya. Napanganga si Liza sa sinabi ng anak. Liam. Pero si Ethan, hindi na nakapagsalita. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tinitigan niya ang abalang syudad sa labas. Sa loob ng kanyang dibdib, may gumalaw. Isang bagay na matagal na niyang tinabyunan. Bigyan mo ako ng 1 linggo, biglang sabi ni Ethan. Sabay tanong ni Liza at Liam. Tingnan natin kung ano talaga ang kailangan niyong mag-ina. Hindi ko pa alam kung anong desisyon ko. Pero sa loob ng 1 linggo, gusto kong makita kung totoo ang dahilan kung bakit kayo lumapit. At doon nagsimula ang hindi inaasahang pagsubok, 1 linggo ng pagharap sa tanong kung may lugar pa ba ang puso sa isang malamig na lalaking matagal nang isinaraang damdamin. Kinabukasan, dumating si Liza at Liam sa bahay ni Ethan. Hindi nila inakala na ganoon kalaki at karangya ang tirahan ng isang tao. Mamahalin ang bawat sulok, malalaking bintana, marmol ang sahig, at may mga chandelier pa sa kisame. Parang hotel, pero mas tahimik at mas malamig. Tahimik din si Ethan habang pinakikilala sila sa kasambahay. Dito muna kayo titira habang pinagmamasdan ko kayo, seryosong sabi ni Ethan. Walang labis, walang kulang. May mga alituntunin sa loob ng bahay. Bawal ang ingay. Walang pakikialam sa buhay ko. Tumango lang si Liza, mahigpit ang kapit sa kamay ni Liam. Hindi siya sanay sa ganitong lugar. Pakiramdam niya, kahit paghinga niya ay mali. Pero para sa anak, pinilit niyang ngumiti. Mami, may TV. Ang laki. Tuwang-tuwa si Liam habang paikot-ikot sa sala. Liam, huwag kang magulo, mahinang saway ni Liza. Baka mapag-alitan tayo, pero hindi nagsalita si Ethan. Tahimik lang siyang tumingin sa bata. May kaunting curve sa gilid ng labi niya, parang pigil ng ngiti, pero agad ding nawala. May kwarto kayong mag-ina sa taas. Ipakita mo nga, Rosa, utos niya sa kasambahay. Sumunod sila. Pag-akyat nila, nakita nila ang isang kwarto na simple pero malinis at maayos. May 2 kama, may sariling banyo, at may damit na nakaayos na sa cabinet. Sir, sobra-sobra na po ito. Hindi ko po alam paano kayo pasasalamatan, mahinang sabi ni Liza. Hindi mo kailangang pasalamatan ako, malamig na sagot ni Ethan. Hindi pa ito tulong, pagsusuri pa lang. Pagkalipas ng ilang oras, bumaba si Liza para tumulong sa kusina. Kahit hindi inaasahan, kusa siyang nagluto. Nilinisan niya ang lababo, inayos ang mesa, at tinulungan si Rosa kahit ilang beses na siyang pinipigilang gumawa. Ma'am, kami na po dito, sabi ni Rosa. Okay lang po, sanay po ako. Gusto ko lang pong makatulong kahit papaano, sagot ni Liza. Habang ginagawa niya ang mga gawaing bahay, si Liam naman ay naupo sa tabi ni Ethan sa sala.
Nanunood ng cartoons pero laging sumusulyap kay Ethan. Sir, kayo po ba lagi lang nagtatrabaho? Inosenteng tanong ni Liam. Hindi naman palagi, pero mas madalas. Oo, sagot ni Ethan, hindi inalis ang mata sa laptop. Wala po ba kayong anak? Napatingin si Ethan. Hindi agad sumagot. Wala, maikli niyang sagot. Bakit po? Sunod-sunod ang tanong ng bata. Napabuntong hininga si Ethan. Dahil hindi ko alam kung magiging mabuting ama ako. Tahimik si Liam sandali. Tapos ay ngumiti. Feeling ko po, okay po kayong daddy. Napatingin ulit si Ethan sa bata. Hindi niya alam kung bakit pero parang may init na dumaan sa dibdib niya. Tahimik lang siya. Sa gabing iyon, habang natutulog na si Liam, umupo si Liza sa gilid ng kama at tinitigan ang anak. Hawak-hawak niya ang maliit na kamay nito. Marami siyang iniisip bakit sila pinapapasok ng isang tulad ni Ethan. Ano talaga ang balak nito? At anong klaseng pagsubok ang sinimulan nila? Sa kabilang bahagi naman ng bahay, nakaupo si Ethan sa kanyang silid, hawak ang isang lumang litrato. Isang larawan ng batang babae na minsan niyang minahal. Lumingon siya sa bintana, malalim ang iniisip. Hindi niya alam kung anong bumubuo sa kanyang loob. Pero isa lang ang sigurado, may binubuksan na damdaming matagal na niyang pilit sinasarado. Ang isang linggong usapan ay nagsisimula ng maging higit pa sa simpleng kasunduan, makalipas ang ilang araw, unti-unting naging parte ng bahay si Liza at Liam. Si Liza ay mas naging abala sa mga gawaing bahay. Kahit hindi siya inuutusan, kusa siyang naglilinis, naglalaba, at nagluluto. Hindi siya sanay tumanggap lang ng tulong. Gusto niyang suklian kahit papaano ang kabutihan ni Ethan, kahit malamig pa rin ito sa kanila. Isang umaga, habang nag-aalmusal, naupo si Ethan sa lamesa. Tahimik siya, tulad ng dati. Pero napansin niya ang lutong. Adobo ni Liza. Mabango, tama ang timpla. Kumuha siya ng isang subo. Hindi niya sinabi, pero nagustuhan niya ito. Masarap po no, bulong ni Liam habang tumatawa. Napatingin si Ethan. Tapos ay tumanggo ng bahagya. Ayos lang. Napangiti si Liza. Sa wakas, kahit papaano, may konting pagpansin mula kay Ethan. Naging mas malapit si Liam kay Ethan. Tuwing gabi, gusto niyang makinig sa kwento. Kahit si Ethan ay hindi sanay, napipilitan siyang magbasa ng mga kwento ng prinsipe at kabayo. Tila ba unti-unting natutunaw ang yelo sa kanyang puso tuwing ngumiti si Liam. Sir, kayo na lang po ang maging daddy ko. Gusto ko po kasi may tatay ako pag graduation, sabi ni Liam habang nakahiga sa sopa, nakasandal sa gilid ni Ethan. Hindi nakasagot si Ethan, pero sa loob niya, may kirot. Hindi niya alam kung dahil sa awa, sa hiya, o sa isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman, yung tinatawag nilang pagmamalasakit. Habang lumalalim ang ugnayan ni Ethan at Liam, si Liza naman ay lumalayo. Ayaw niyang umasa. Alam niyang pansamantala lang lahat. Hindi siya kagaya ng mga babaeng karapat-dapat para kay Ethan. Isa lang siyang simpleng babae, may anak, walang yaman, walang pangalan. Isang gabi, nagkausap silang dalawa sa balkonahe. Tahimik, malamig ang simoy ng hangin. Sir, salamat po, sa lahat, mahinang sabi ni Liza. Hindi pa tapos ang linggo, sagot ni Ethan, diretso ang tingin sa langit. Alam ko pong hindi ito permanente. Pero sa loob ng ilang araw, nakita ko po kung paano ngumiti ang anak ko. Matagal na pong hindi ganon ang ngiti niya. Dahil po yun sa inyo. Hindi sumagot si Ethan. Pero sa loob niya, ramdam niya ang sinasabi ni Liza. Hindi po ako umaasa, dagdag pa ni Liza. Alam ko pong iba ang mundo ninyo. Hindi ko po kayo papahirapan sa desisyon ninyo. Basta po, salamat. Tahimik ulit si Ethan. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Wala siyang alam sa mga ganitong usapan. Ang sanay siyang gawin ay magsara, umiwas, at manatiling malamig. Pero ngayon, parang may tinig na bumubulong sa kanya, baka panahon na para buksan ang puso. Kinabukasan, biglang dumating si Claire, ang ex-fiancé ni Ethan. Maganda, matalino, mayaman, kumpleto. Gulat si Liza at Liam. Hindi nila inaasahan na may ganung babae sa buhay ni Ethan. Ethan, sino sila? Malamig at may halong selos ang tanong ni Claire. Hindi agad nakasagot si Ethan. Napatingin siya kay Liza na tahimik lang sa gilid, at kay Liam na mahigpit ang hawak sa palda ng ina. Pansamantala lang sila rito, sagot ni Ethan. Napangiti si Claire, pero may halong pangmamaliit. Sana hindi ka naaawa masyado, Ethan. Baka mamaya, mahulog ka pa. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Liza. Pakiramdam niya, unti-unting nabubura ang kaunting espasyo na binigay sa kanila. Hindi niya masisisi si Ethan, dahil mas bagay nga talaga ang kagaya ni Claire sa kanya. Habang si Ethan naman, nakaupo sa kanyang silid, hawak ulit ang lumang larawan.
Pinipilit niyang sagutin ang tanong na hindi mawala sa isip niya. Kung sa puso ng isang bata, ako ang prinsipe, bakit hindi ko kayang paniwalaan iyon? Kinabukasan, maaga pa lang ay umalis si Ethan para pumasok sa trabaho. Hindi siya nagpaalam, hindi rin siya kumain ng agahan. Tahimik lang siyang umalis, gaya ng dati. Pero may mabigat sa dibdib ni Liza habang pinapanood niya itong sumakay sa kotse. Hindi na siya sigurado kung may puwang pa sila sa puso ng lalaki. Habang nagliligpit ng mga gamit sa kusina, lumapit si Liam sa kanya. Mami, aalis na po ba tayo? Ayaw ko pa po. Hindi ko alam, anak, mahinang sagot ni Liza. Hindi naman ito bahay natin. Pero gusto ko po dito. Gusto ko po si Sir Ethan. Mabait po siya, kahit minsan parang hindi. Napangiti si Liza kahit may lungkot. Totoo ang sinabi ni Liam. Sa likod ng malamig na mukha ni Ethan, nararamdaman niyang may lambot din ang puso nito. Pero dumagdag ang pangamba nang muling bumalik si Claire kinahapunan. Ako na lang ang maghahatid ng pagkain kay Ethan, alok ni Claire kay Rosa, ang kasambahay. Naku ma'am, si Ma'am Liza po talaga ang nag-aasikaso. Wala akong pakialam, mas kilala ko si Ethan. Alam ko ang gusto niya, putol ni Claire, nakataas ang kilay habang nakatingin kay Liza. Hindi na nagsalita si Liza. Alam niyang wala siyang laban. Tahimik siyang umalis sa kusina, dala ang tray ng pagkain pabalik sa kwarto nila. Hindi siya umiyak, pero ramdam niya ang bigat sa dibdib. Sa loob ng opisina ni Ethan, tahimik lang siyang nagtatrabaho. Pagod ang mukha, seryoso ang mata. Walang ibang iniisip kundi mga dokumento, meeting, at report. Pero kahit anong pilit niyang iwasan, bumabalik sa isip niya ang boses ni Liam. Ang mata nitong puno ng pag-asa. Ang mga yakap. Ang simpleng tanong, kayo na lang po maging daddy ko. Ilang oras pa ang lumipas, at nang makauwi siya sa bahay, nadatnan niya si Liam sa sala, nakatulog sa sopa habang hawak ang laruan niyang luma. Nasa gilid si Liza, ginigising ito. Liam, lipat na tayo sa kwarto, bulong niya. Biglang nagsalita si Ethan. Hayaan mo na siya dyan. Dito na matulog yan. Nagulat si Liza. Sir, hindi ko na siya anak sa papel. Pero sa puso, baka pwede, mahina niyang sabi habang lumalapit. Lumingon si Liza. Napuno ng luha ang mata niya. Sir, hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan. Alam kong hindi ko kayo kilala. Pero hindi ko na rin maitatanggi na may nabago sa akin simula nang dumating kayo. Hindi lang si Liam ang nagbigay liwanag sa bahay na to, pati ikaw. Tahimik si Liza. Hawak niya ang kamay ng anak habang nakaupo sa gilid ng sopa. Pero may Claire po. Alam kong siya ang dapat sa inyo, pabulong niyang sabi. Claire ay parte ng dati kong buhay. Hindi niya kayang unawain ang mga simpleng bagay na kaya mong pahalagahan. Lumapit si Ethan at tinapik ang balikat ni Liza. Hindi pa ako sigurado kung anong tatahakin ko. Pero gusto ko kayong makilala ng mas mabuti. Hindi dahil sa awa, kundi dahil gusto ko. Muli, walang masabi si Liza. Sa unang pagkakataon, hindi siya kinabahan. Hindi siya natakot, kasi sa paningin ni Ethan, wala na siyang naramdamang malamig. Mainit na, totoo, at marahil, totoo ring may pag-asa pa sa puso ng isang lalaking minsang sarado sa pagmamahal. Sa tabi nila, unti-unting damilat si Liam. Narinig niya lahat, ngumiti siya at niyakap ang mami niya. Pamilya na po tayo, tanong niya, habang nakayakap. Napangiti si Ethan. Simula ngayon, subukan nating maging isa. Makalipas ang ilang araw, mas naging magan ang pakiramdam sa lubing bahay. Tuwing umaga, sabay-sabay na silang kumakain ng almusal. Si Liam ay laging masaya, laging may kwento. Si Liza naman, kahit tahimik, makikita sa kilos niya na mas panatag na siya. Si Ethan, hindi na ganun kaseryoso. Mas madalas sayang numati, at paminsan-minsan, nagbibiro pa. Isang gabi, habang nakaupo silang tatlo sa sala, nilapitan ni Liam si Ethan at inabat ang isang drawing. Janawa ko po, to sa school, sabi ni Liam, sabik na sabik. Tingnan niyo po, tiningnan ito ni Ethan, sa drawing, may tatlong daw, isang lalaki, isang babae, at isang bata. May bahay sa likod, may ARAW, at may mga bulaklak. Nakalagay sa taas, pamilya ko. Hindi agad nakapagsalita si Ethan. Hawak-hawak niya ang papel, pero ang mata niya ay parang malayo ang tingin. Lumingon siya kay Liza na nakaupo sa gilid, mahina ang njati. Salamat, mahina niyang sabi kay Liam. Maganda, too. Tumakbo si Liam at niyakap siya. Ko na po talaga ang daddy ko. Numati si Ethan at tinapik ang likod ng bata. Siguro na,
Habang tumatagal, mas nakakita ni Ethan kung gaano kasimple pero gaano kalalim ang pagmamahalan ng mag-ina. Nakita niya kung paano nagsasakripisyo si Liza, kung paano siya nagtitiyaga sa lahat ng harap. Hindi siya humahingi ng kahit anyo, hindi siya umasa, pero laging naroon para kay Liam. Isang gabi, habang nagkakape sila ni Liza sa bakonahe, nagsalita si Ethan. Liza, ano ang pangarap mo? Napatingin si Liza sa kanya, halatang hindi sanay sa tanong na ganoin. Pangarap, ulit niya, hindi ko na po inisip, yan. Basta mabuhay lang po kami ni Liam araw, sapat na po. Pero kung may pagkakataon kong mangarap ulit, anong gusto mo? Tahimik si Liza, tumingin siya sa langit, tapos numati ang bahagya. Siguro, gusto kong magtayo ang maliit na karinderya. Yung may sariling luto, para po hindi na ako palapat-lipat sa bahay ang iba. Gusto ko pong may sarili akong pwesto. Para hindi na rin matakot si Liam kung saan kami kukua ang ulam kinabukasan. Tumango si Ethan, isang araw, tutulungan kitang tuparan, yan. Sir, hindi po kailangan. Hindi dahil naawa ako, kundi dahil gusto kong maging bahagi ang pag-angat ninyo. Napatingin si Liza, hindi na siya makapagsalita. Sa mata ni Ethan, nakita niyang hindi na ito ang lalaking nakalala nila ng una. May puso na, may malasakit, kinabukasan, may dumating na sulat mula sa legal department ng kumpanya ni Ethan. Isa itong paalala tungkol sa kasunduang hindi natuloy noon, yung engagement niya kay Claire. Lumapit si Claire kay Ethan, galit at naiinsulto. Bakit sila pa? Anyo bang meron sa babang, yan? Singal ni Claire, meron sa yang puso, sagot ni Ethan, kalmado pero buo ang boses. At, yan ang bagay na matagal ko nang hinahanap. Hindi na nakasago si Claire. Tumalikod na lang ito at umalis, dala ang galit at pagkatalo. Nang gabi ring iyan, umuwi si Ethan at inabutan si Liza sa kusina. Tahimik itong nagluluto. Lumapit siya at tinulingan ito magawa ang gulay. Bukas, sabi ni Ethan, sasama kayo sa opisina. May ipakikilala ako. Po, gulat ni Liza, hindi na ako magtatago. Kung ako ang CEO, gusto ko ring makita nilang may puso ang taong namumuno sa kanila. Hindi alam ni Liza kung anong mararamdaman. Takot, tuwa, pagkalito, pero isang bagay lang ang sigurado. Hindi na sila ang perhong daw ng araw na anang tumayo sila sa haraping gusaling iyan. At sa mga mata ni Liam, si Ethan ang pinakamagaling na prinsip na dumating sa buhay nila. Kinabukasan, maga silang nagising. Anayos ni Liza ang kanyang buhak at sinigurang mayos ang damit ni Liam. Nakasuo ito ang simple polo at slacks, at si Liza naman ay naka-blouse na hindi bago pero malini at plansado. Si Ethan ang nagatid sa kanila gamit ang kotse. Niya, pagdating nila sa opisina, lahat ng staff ay anapatingin. Hindi sanay ang mga daw na may kasamang babae at bata si Ethan. Karaniwan sayang dumadating mag-isa, tahimik, diretsa sa opisina. Pero na gayon, may ibang liwanag sa kanyang presensya. Parang mas kalmado, mas magaan ang aura niya. Sir Ethan, sila po ba ay, tanong ng isang empleyado. Pamilya ko, diretsong sagot niya. Napatingin si Liza kay Ethan. Hindi niya inakala na ipapakilala sila nito ng ganun. Para bang opisyal na, para bang hindi na siya nahihiya o nagdadalawang isip. Si Liam naman ay hawak ang kamay ng ina, at proud na proud habang nakanjati. Pumasok sila sa conference room kung saan naghihintay ang ilang department heads. Dun, pinaupo ni Ethan si Liza at Liam sa tabi niya. Ikinawento niya kung paano nila nakalala ang mag-ina, at kung paano siya natutong magpahalaga sa mga simple bagay sa buhay. Hindi ako humahingi ng opinion, sabi ni Ethan sa mga nakikinig. Pero gusto kong malaman niyo na ang CEO na kalala ninyo noon ay nagbago. Hindi dahil pinilit, kundi dahil may natutunan. Tahimik lang si Liza habang pinapakinggan siya. Hindi siya sanay sa atensyon, pero ramdam niya ang respeto sa mga mata ng mga daw. Wala ni isa ang nagpakita ng pangmamalit. Sa halip, parang mas pinuri pa siya ang tahimik. Pagkatapos ng meeting, umuwi sila. Tahimik sa loob ng kotse. Habang nagmamanho, nagsalita si Ethan.
Alam kong maharap manawala, pero gusto kong simulan natin ang bago, hindi lang para kay Liam, kundi para sa ating tatlo. Hindi agad nakasago si Liza. Hawak-hawak niya ang kamay ng anak. Ramdam niyang seryoso si Ethan. Ramdam niyang hindi ito laro. Pero sa puso niya, may takot pa rin. Sir, hindi po ako kagaya ng mga babae sa paligid ninyo. Hindi ako sanay sa mamahaling gamit. Hindi ako marunong makihalubilo sa mayayaman. Isa lang po akong simple ng daw. Liza, hindi ko kailanman hinanap ang kagaya nila. Gusto ko ing toto. At ko, yan, huminga ing malalim si Liza. Hindi ko alam kung kaya ko, pero kung ko po ang kasama ko, baka kayanan ko. Tumango si Ethan, hindi kita iiwan, pagkawi nila, habang si Liam ay masayang naglalaro sa sala, naupo si Liza at Ethan sa bakonahe. Dun, muling bumalik ang alala ing unang gabi nilang nag-USAP. Pero na gayon, mas magon. Mas may pag-asa, sir, hindi ko po alam kung paano nagsimula lahat ing, 2. Pero salamat, sa lahat. Dahil hindi lang po si Liam ang tinilingan ninyo. Pati po ako, huwag mo na akong tawaging, sir, bilang ni Ethan. Ethan na lang, kung papayag ka, napatawa si Liza, sabay tango. O sige, Ethan, sa gabing, yan, habang pinapanood nila si Liam na natutulig, hindi na kailangan ing salita para malaman ang laman ing puso ing isa't isa. Sa katahimikan, ramdam ang pag-ibig na unti-unting nabuo, hindi sa isang gabi, kundi sa bawat luhang pinahid, sa bawat tahimik na hapunan, sa bawat yakap na hindi hiningi, pero ibinigay ng buo. Walang seremonya, walang engranding anuncio. Pero simula sa gabing, yan, alam nilang may bago ng tahanan ang isa't isa. Lumipas ang ilang buwan at naging normal na ang buhay ni Liza at Liam sa piling ni Ethan. Ang dating malamig at tahimik na bahay ay naging masaya, puno ing tawanan, at may amoy na laging parang bagong luto. Si Ethan ay hindi na ang lalaking laging nakakunat ang no, madalas na sayang numati, lalo na tuwing nasa paligid si Liam. Tuwing umaga, sabay-sabay silang kumakain ing agahan. Si Liza ang nagluluto, si Ethan ang naghahatid kay Liam sa school, at pagkatapos ay sabay silang umuupo sa sala para magkwentuhan kahit ilang minuto lang. Para bang pamilya talaga sila, hindi perpekto, pero buo. Isang ARAW, habang naghahanda si Ethan para sa trabaho, tinawag niya si Liza sa opisina sa lubing bahay. Tahimik na inalabas ni Ethan ang isang maliit na kahan mula sa drawer ing kanyang mesa. Tinignan niya si Liza ing seryoso pero may lamang sa mata. Matagal ko na itong inisip, sabi ni Ethan. Hindi ko alam kung kailan ang tamang oras, pero na gayon, sigurado na ako. Dayan-dayan niyang binuksan ang kahan. Nandun ang isang simple ng singsing, hindi mamahalin, pero may disenyo na sobrang personal. Sa loob nito, nakaukat ang panggalang, Liam. Napaluha si Liza, hindi dahil sa singsing, kundi dahil sa kahulugan nito. Ethan, gusto ko lang tanungan ka, hindi bilang CEO, hindi bilang mayaman, kundi bilang isang lalaking natutong magmahal dahil sa inyo. Pwede ko ba kayong makasama habang buhay? Hindi bilang basita sa bahay na, 2, kundi bilang tunay kong pamilya. Hindi na nagsalita si Liza. Tumango siya habang tumutulo ang luha sa mata. Tumayo si Ethan at niyakap siya ang mahigpit. Sa sandaling, yan, parang tumigil ang mundo para sa kanilang dalawa. Biglang pumasok si Liam sa kwarto. Ano pang nangyayari? Tanong niya, gulat sa nakatang yakapan. Numati si Ethan, lumuhad siya sa haraping bata at hinawakan ang kamay nito. Liam, gusto mo bang maging toto na talaga akong daddy mo? Lumawanag ang muka ni Liam. Toto po, kahit sa school po, pwede ko na kayong tawagan na, Dad. Anak, simula na gayon, hindi mo na kailangang mangarap pa. Kasi kasama mo na kami, buo na tayo. Nayakap ni Liam sina Ethan at Liza. Walang salita, puro emosyon. Isang yakap na puno ing pagmamahal, respeto, at pananindigan. Ilang lingga matapos ang proposal, ginanap ang isang simple ng kasal sa likod ing bahay. Walang engranding basita, walang malalaking dekorasyon. Pero bawat njt, bawat halik, at bawat pangakong binitiwan ay toto, mula sa puso.
Habang si Liza ay naglalakad papuntang altar, nakakbay si Liam sa kanya. Hawak-hawak niya ang kamay ng kanyang mommy, at sa unahan, nakatingin si Ethan, buo ang njt, puno ng pananabik. Pagkatapos ng seremonyas, habang yakap-yakap nila ang isa't isa, napabulong si Liam kay Ethan. Sir, Dad, salamat po. Kasi pinili niyo kami ni mommy. Hinaplos ni Ethan ang yulo ng bata. Hindi ko kayo pinili dahil naawa ako. Pinili ko kayo dahil kayo ang nagturo sa kin kung paano magmahal. At dun natapos ang isang kwento na nagsimula sa luha at pagmamakawa, unit natapos sa yakap at pag-ibig. Sa isang batang naganap ng ama. Sa isang anong lumaban sa buhay. At sa isang lalaking natutong magmahal muli, hindi dahil kailangan, kundi dahil tunay ang damdamin.